Today we're fortunate to have one of the members of the 11-man House Prosecution Panel in the name of House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman and Manila 3rd District Representative Joel R. Chua, and House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman and Tingog Party List Representative Jude A. Asidre. Chairman Chua. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Susubukan po naming sagutin sa abot ng aming makakaya ang lahat po ng inyong mga katanungan. So muli po maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Pasalamat po kami sa House Media Press Corps sa paanyaya may kasama nitong ating press con ngayong araw. At sana katulad ng sinabi ni Chairman Joel Chua, magkaroon tayo ng pagkakataong maliwanagan ang mga issue po na pinag-uusapan po ngayong araw. Thank you, sirs. Kicking off today's first question, may I call on Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, sirs. For Prosec Joel Chua. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yun sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nire-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila, pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, rerespetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Sir, I understand nakapag-meet na po kayo preliminarily, yung prosecution team. Kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian yun po yung kukunin nyo 2 and 3? Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Opo. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto ko munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal, lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag
pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Thank you po, sir. Gis. Dahil unang-una, marami pong mga private law firm na nagvo-volunteer po na tumulong. So sasalain pa po muna namin kung ano po yung mga private na lawyers ang aming isasama po dito. So aantayin po muna natin to at syempre hihingan din natin sila ng kani-kanila mga opinion. Pag-uusapan pa po namin yan, but right now kasi nakatutok pa kami dito sa preparation dahil para po in the event na anytime bigla pong magpatawag ang Senado or at least kami naman po ay patuloy na naglalakap ng mga ebidensya nang sa ganun mas lalo pa pong tumibay ang aming pong kaso. Pwede naman po. Hindi naman po kami barred from conducting committee hearings. Hindi ko po kayo masasagot dahil hindi pa po namin napag-uusapan yan eh. Kong Jude, you may want to react to the questions. Okay. Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh. Narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office. At number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titignan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument, siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Okay po. Follow-up question na lang po. You met last Thursday po ba or Friday yung mga prosecutors po? Ano na lang po yung mga agenda po? Ano po yung napag-usapan doon? Well, unang-una, parang fellowship muna. Kita-kita, tapos nag-usap-usap o sino ang hawak sa... Kasi siyempre, may mga division of... hindi pa insofar as yung impeachment complaint, division of work lang muna. Halimbawa, sino ang hawak sa admin, sino ang hawak muna sa PR, sa media, so forth and so on. So basically, parang yung pa lang muna. Tapos, paano yung magiging flow ng mga susunod namin mga meetings. So, tapos yung mga possibilities po, mga legal arguments po na, yan, kagaya nga po niyan, yung tinatanong po ninyo, like for example, paano pag nag-resign? So, ano ang stand natin? So, siyempre, pinag-uusapan. Although kasi yung mga abogado, pag nagkita-kita yan, iba-iba rin ang opinion eh.
So isang batas pero iba-iba ng interpretation. So siyempre lahat pinakikinggan muna namin at pinag-aaralan kung ano yung mga possible na mga legal issues na po pwede rin namin kaharapin. May private prosecutors na po ba? Isa po yan, napag-usapan po namin kasi maraming mga nagvo-volunteer pero siguro sasalain muna namin ng maayos. And kay